Isang tunay na karangalan na tanggapin ka sa iyong pagbisita dito sa Washington. Ang iyong mga obserbasyon ay nagbigay ng maraming mapag-uusapan at tinalakay mo rin ang tinatawag naming elepante sa silid, ang kaba tungkol sa kinabukasan ng transatlantic na relasyon at NATO alyansa. Naunawaan na matapos ang iyong pagbisita sa White House sa pagpupulong kina Pangulong Trump, kalihim Rubio at kalihim Hegseth kahapon. Malinaw na kailangan manatiling pribado ang mga diplomatikong pag-uusap para sa bisa nito. Ano ang maaari mong ibahagi mula sa mga pag-uusap na yon habang pinag-iisipan natin ang kinabukasan ng alyansa? Oo, sa totoo lang, gaya ng sinasabi sa mga diplomatikong lupon, naging tapat at bukas ang mga pag-uusap na yon. Ibig sabihin ba ay maganda yun? Pwede naman silang maging tapat. Naging tapat at bukas sila. Maganda yon dahil magkakaibigan tayo rito. Ang presidente at ako ay nagkakasundo. Matagal na kaming magkaibigan. Mas gusto ko sana ang diretsong na pag-usapan ito kaysa paikot-ikot lang. Kita ko agad ang matindi niyang pagkadismaya. Nang mapansin niya na maraming kaalyado ang hindi na sa direktang sinusuportahan. At ipinaliwanag ko sa kanya kahapon. Sinabi ko, tingnan ninyo, ginoong presidente. Malinaw na karamihan sa mga Europeo ay ginawa ang hinihiling ng Estados Unidos at ang napagkasunduan sa ganitong sitwasyon. At oo, minsan nangangailangan ito ng kaunting oras. Pero tingnan ninyo, sa Europa may mga koalisyon tayo, kaya ang politika sa loob ng bansa ay minsan nangangailangan ng ilang araw pa. Pero pagkatapos ay nagsasama-sama kami. Halos lahat ng Europa ay kumampi sa Estados Unidos. Nakatulong ito ipakita ang kapangyarihan nila sa mundo kasama ang mga kaalyado sa Europa. At ang isa pa, nandyan ang NATO, siyempre, para protektahan ang Unyong Europeo, pero para protektahan din ang Estados Unidos. Tama ang sinabi ni Jonas Stur, punong ministro ng Noruega. Nandun ang malalaking submarinong nuklear ng Rusya, hindi para umatake sa Noruega, kundi sa Estados Unidos. Dahil sa alyansa, natitiyak nating hindi sila mapoposisyon para riyan. Kaya, halimbawa ito, kung paano mas nagiging malakas at ligtas ang kontinental na Estados Unidos at Europa dahil sa alyansa. Maganda ang usapan. Ito ay bukas at tapat. Malinaw kong naramdaman ang pagkadismaya niya na naiintindihan ko rin. Ipinakita ng Pangulo ang pagkadismaya at muling nanawagan na isaalang-alang ng Estados Unidos ang pag-alis sa NATO. Mahalagang tandaan na ang hamon sa partisipasyon ng Estados Unidos sa NATO ay hindi bago. Madalas kong maalala ang unang kalihim general ng NATO na nagsabing ang hamon ng alyansa ay panatilihin nasa labas ang mga Ruso at nasa loob ang mga Amerikano. Anong argumentong iniharap mo sa Pangulo? Paano mapanatili ang pakikilahok ng mga Amerikano? Anong argumento ang ilalahad mo tungkol sa kahalagahan ng NATO? At ano ang benepisyo para sa kanila? Minsan, sa maling benepisyong inialok tayo nagsisimula. Sa tingin ko, maling pananaw na naitatag ang OTAN para maiwasan ng mga iwa ang isolationism pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig at hindi na maulit ang nangyari matapos ang unang digmaang pandigdig. Sa isang kilalang talumpati ni Churchill noong Disyembre sa Kongreso ng Serua, sinabi niya, muli, sa ikalawang beses na yung ika-20 siglo, inabot ng kasaysayan ang bagong mundo para ipagtanggol ang luma. Hindi na natin uulitin ang pagkakamaling yon. Para manatiling ligtas ang mga iwa, kailangan mo ng isang ligtas na Europa, pero pati na rin ng isang ligtas na Artiko at Atlantiko dahil kung hindi, ang mga Ruso at iba pa ay nagiging banta. At alam na natin, huwag tayong maging inosente na hindi pwedeng paghiwalain ang nangyayari sa Pasipiko sa nangyayari sa Atlantiko. At sila ba ang Tsina, Hilagang Korea at mga Ruso na nagtutulungan kasama ang Iran? Pagdating halimbawa sa pagsisikap sa digmaan, sa walang probokasyong digmaan ng pananalakay ng Russia laban sa Ukraine. Natutulungan sila. Ito ay pandaigdigan, kaya dapat tayo magtulungan. Hindi ko isinusulong na palawakin ng NATO ang sakop sa Indo-Pasipiko, pero kitang-kita sa matibay na kooperasyon natin sa Japan, South Korea, Australia at New Zealand ang patunay nito. Dahil sa mga rason na ito, ang pamilya ko ay nakatira sa Estados Unidos. Ang ilan ay ipinananak na Amerikano, ang iba ay dumating dito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naniniwala silang para sa kaligtasan ng mga EOIA, dapat tayong magkaisa at panatilihin ang transatlantikong pagtutuwang na ito.
Isa sa ginagawa namin sa Instituto Reagan ay magsagawa ng survey ng opinyon kasama ang mga Amerikano. Ayon sa aming datos, ilang buwan na ang nakalipas, lalo na sa usapin ng Iran, karamihan sa mga Amerikano ay may magandang pananaw sa NATO. 70% sa aming huling survey ng mga 10 puntos na mas mataas kaysa sa karaniwang bilang sa mga nakaraang taon. Marami rin ang tutol sa pag-alis ng Estados Unidos sa NATO. Sa palagay ko, inuulit lang ang ilang mensaheng ito. Lumipat tayo sa Iran na pag-usapan natin ang sitwasyon doon. Nabanggit mo na maganda na nabawasan ang kakayahang nuclear ng Iran at nabawasan din ang kakayahan nilang magpalaganap ng kaguluhan. Ang presidente ay napakakritika sa mga kaalyado ng NATO dahil sa kakulangan ng suporta sa mga pagsisikap sa Iran. Ngayon ay nasa ikalawang araw na tayo na inaasahang 2 linggong tigil putukan. Ang kipot ng Hormuz ay nagpapatuloy. Limitado pa rin ang aktibidad kahit may tigil putukan. Ang koalisyon ng mga bansang Europeo na pumirma para mangguna sa kalayaan sa paglalayag sa kipot ng Hormuz, maaari mo bang ibahagi ang ilang detalye ayon sa iyong pagkaunawa? Aling mga bansa ang tumatatak at aling ang di gaanong napapansin? Aling mga bansa ang natatangi? Ano ang ibibigay nila sa kipot ng Hormuz? Paano ang mga bansang di pa kasama? Sa tingin ko, may 2 bagay na dapat ituro. Reaksyon sa aking sagot. Isa ay, matagal ng paninindigan ng NATO na hindi dapat magkaroon ng kakayahang nuklear ang Iran, pero hindi rin dapat magkaroon ng kakayahan sa ballistic missile. At ang katotohanan na sa ilalim ng pamumuno ng FAFA-UAM ay labis na nabawasan ang mga kakayahan ito ay isang magandang balita. Usaping pangkaligtasan ito para sa Israel sa gitnang silangan sa Europa at sa buong mundo. Alam ko ring may mga nag-request na ipagpatuloy ito. Pero tingnan mo, alam natin ang nangyari sa Hilagang Korea. Maaring dumating ang panahon na sa dami ng negosasyon mo, may gawa ng Hilagang Korea na magkaroon ng kakayahang nuklear. At doon, huli na ang lahat. Laging nilinaw ng OTAN na hindi dapat makuha ng Iran ang mga kakayahan ito sa anumang paraan. Kaya noong sinimula ng ESEG ang kampanya, noong huling Sabado ng Pebrero, mayroon ng mga matagal ng kasunduan at ayos kasama ang mga kaalyadong Europeo. Tungkol sa paglipad at paggamit ng mga base, may ilang bansang Europeo na nagsara ng komersyal na paliparan para tumanggap ng mga eroplanong pang-refuel. Mula sa Estados Unidos, ayos lang. Ibig kong sabihin, ito ang mga kasunduang nagawa na noon, eksaktong ito ang kailangan natin. Ginagamit ng Estados Unidos ang Europa bilang plataporma para sa proyeksyon ng kapangyarihan, bahagi ng kasunduan gaya ng sinabi ko. Hindi lahat ng bansang Europeo, pero karamihan ay sumunod kahit may nahuli. Bahagi ng paliwanag ay ang katotohanan gusto ng presidente na mapanatili ang elemento ng sorpresa na naiintindihan ko naman. Pero ibig sabihin ito ay walang naging konsultasyon bago ito, kaya kinailangan nilang magmadali para maintindihan ang nangyayari at kumilos agad. Pero pagdating sa usapin tungkol kay Ramos, si Keir Starmer, ang punong ministro ng United Kingdom, ang siyang namuna rito at sinabi niya, kailangan nating magtipon ng isang koalisyon ng mga bansa na sama-samang kayang tiyakin na ang prinsipyo ng malayang paglalayag, ang malayang paggalaw sa ating mga karagatan at ang angklos ay nirerespeto. At malinaw na ibig sabihin nito ay kasama ng Estados Unidos sa pag-uusap kung ano, saan at kailan ang misyon. Ito ay tungkol sa praktikal na suporta kung kailan inihayag kahapon ng aking bansang Olanda na ito ay ukol sa mga barkong panghanap ng mina, frigate at teknolohiya ng radar. Kaya ngayon, bawat bansa ay naghahanap kung ano ang maaari nilang gawin para makatulong at masiguro na mananatiling bukas ang kipot ng Hormuz. Siyempre, masyado pang maaga. Tulad ng sabi mo, 2 araw pa lang mula nang magsimula ang tigil putukan. Kailangan nating alamin araw-araw ang mangyayari sa mga ruta ng paglalayag. Determinado muling buksan ng presidente ang mga rutang pandagat sa lalong madaling panahon. Ito ay praktikal na suporta mula sa kampanya hanggang ngayon para mapanatili ang prinsipyo ng malayang paglalayag. At iyan ang dahilan kung bakit meron tayo mga kaalyado, mga koalisyon, at hindi lang ito tungkol sa mga bansa ng NATO, kundi kasama rin ang Hapon, Korea at Australia. Kasama rito ang Bahrain at United Arab Emirates sa Gulpo, ngunit karamihan ng mga bansa ay mula sa NATO.
Ayon sa ulat, iniisip ng Pangulo na bawiin ang tropang Amerikano mula sa ilang bansa ng NATO bilang parusa sa hindi pagsuporta sa mga mamamahayag sa Iran. Sa kasaysayan, ang presensyang militar ng Amerika sa Europa ay nagsisilbing hadlang. Ano ang palagay mo sa epekto ng pag-alis ng tropang Amerikano? Gaya nung sinabi ko, nadismaya siya kahapon, pero nagkaroon ng tapat at bukas na pag-uusap sa magkaibigan. Naiintindihan kong nais ng Estados Unidos na mas mag-focus sa Indo-Pasipiko. Kaya dito sa Europa, kailangan nating magsikap pa. Kailangan nating tapusin ang panahong ito ng codependence para maging mas interdependent tayo kasama ang Estados Unidos, kasama ang mas malakas na Europa at NATO. Ang mahalaga ay sa pagdaan ng panahon. Pagdating doon, dapat tiyakin na habang tumatanggap ng mas maraming responsibilidad ang mga Europeo, sina ESA at EIWA ay siguraduhin din kaya nilang harapin ang mga banta sa Pasipiko. At siyempre, dito rin mismo sa ating hemisfero. Pagdating sa mga mahahalagang kakayahan at suporta, matatag tayong alyansa. Lahat naman ay sang-ayon dito. Walang pagtatalo tungkol dyan. Takalatala mo lang ng bagong taon ng ulat. At taliwas sa maraming taon ng ulat, ang ulat na ito ay naglalaman ng ilang tunay na makasaysayang balita na karaniwan namang hindi masyadong kapanapanabik ang mga taon ng ulat ng NATO o mas tama, ng lahat ng mga organisasyon. Pero itong ulat na ito ay kakaiba. Yan mismo yon. Natutugulan na ng mga kaalyado ang 2% target sa depensa. Oo, at tinaasan ng Europa at Canada ng 20% ang paggasta sa depensa sa isang taon. Pero, bayan ang sinabi ko kanina, ang mahalaga ay dowing kakayahan ng pondong yan. Ano ang susunod na hakbang? Ano ang basehan mo para malaman kung ang dagdag gastos ay magdudulot ng matibay na alyansa? Oo, nakakamangha ang mga numerong yan. Isipin mo, malalaking ekonomiya gaya ng Belhika, Espanya, Italia at Canada, hindi umaabot sa 2%. Lahat sila ay sabay-sabay na umabot sa 2%. Sa tingin ko, kung wala si Pangulong Trump, duda akong nagawa nila yon sa 9 o 12 buwan. Bilyon-bilyon pa ang nadagdag. Para sa Italia, dagdag na 10 bilyon sa depensa sa loob ng isang taon ito. Nanghako ang alyansa ng 5% sa summit sa The Hague at kailangan natin ng kapanipaniwalang landas. Hindi lang ito tungkol sa pananatili sa humigit kumulang 2% at biglang tatalon sa 5% pagdating ng 2034. Hindi. Dapat kapani-paniwala ang landas na ito. Yan ang hahanapin natin sa Ankara. Tututok ang Ankara sa industrial na produksyon at ipagdiriwang din natin ang mga bansa niyon. Mga numero, pero bilang alyansa, sama-sama nating makakamit ang kapanipaniwalang landas na ito. Ang maganda, sa ilalim ng aking hinalinhan na si Jens Stoltenberg, noong nagkaroon ng pangako sa Gales na 2%, parang bigla na lang lumitaw ang numerong iyon. Itong 5% kabilang ang 3.5% na sentral na gastusin at isa. 5% na may kaugnayan sa depensa ay nakaugat sa mga plano para kapag mapairal ang Artikulo 5. Inasahan naming hindi ito mangyayari. Pero kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa teritoryo ng OTAN, malinaw kung sino ang gagawa ng ano, saan at kung ano ang kinakailangan. Alam ng lahat ng bansa gaya ng Olanda at Alemanya na ito ay listahan ng mga hinihingi ng OTAN. Kapag pinagsama mo ang lahat sa pangunahing gastusin sa depensa, ang 3.5% o ang kabuuang gastusin na 5%, yon ang halos bilang na kailangan mo. Karaniwan itong nasa humigit kumulang 3.5% sa pangunahing gastusing pangdepensa. Alam ng bawat bansa kung anong dapat gawin. Hindi lang ito tungkol sa mas malaking gastos. Problema ang produksyong pang-industriya para sa depensa sa Estados Unidos. Ganito rin ba sa Europa? Tingnan mo, issue ang paggawa ng barko dito sa Estados Unidos at Europa. Mas marami ng barkong naglalayag ang China kaysa sa Estados Unidos at alam nating malaki ang puhunan ng China sa depensa nila. Kalaban natin ang Rusya pero dapat ding bantayan ang China. Kaya mahalaga ang industrial na produksyon para sa depensa. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang ilang bahagi ng industriya natin marahil sa Estados Unidos pero baka mas maaga pa sa Europa ay magkakaroon ng mas pangdigmaan pag-iisip. Hindi para maganda sa digmaan, kundi para matiyak na kaya mong mapunan ang inventaryo gamit pati tradisyonal na base ng industriya, hindi lang ang industriyang pangdepensa dahil nasa mahigpit tayong karera at kailangan itong magawa agad.
Napagdating sa kooperasyong industrial na ito sa pamamagitan ng Transatlantic Alliance, mula gaya ng sinabi mo sa iyong mga komento, sa isang nakakasamang codependence papunta sa isang partnership. Anong itsura nito? Nagsasalita ako para sa Amerikano audience, kasamang maraming CEO at executive mula sa defense industry dito. Ano ang kailangan nung makita mula sa industrial na base ng Amerika para mabuo ang malusog na partnership na hinahanap mo? Mula man sa mga kasosyo sa industriya o sa panig ng gobyerno ng mga negosyante. Una, mag-produce pa kayo ng mas marami, magdagdag ng shift, magtayo ng bagong linya at kung kailanan, magtayo ng pabrika. Huwag ninyong pag-usapan ang 10 taong kontrata dahil sa ZOA, 1 taon lang ang cycle. Sa Europa, 3 o 4 na taon ang cycle ng eleksyon, may pondo rin naman. Binanggit mo ang 20% na pagtaas. Tingnan mo, 10 bilyon ang ginastos ng mga Europeo sa zigzag noong 2020. Umabot na ito ng 43 bilyon noong 2024 na binibili mula sa Europa. Lalo pang lalaki ang industrial na base ng Estados Unidos at hindi pa kasama rito ang mga bibilhin mismo ng bansa dahil sa malaking pagtaas ng depensa budget sa pamumuno ni Trump. Gawin ninyo yan at magtulungan kayo. Alam ko ring maraming kumpanyang Amerikano ang namumuhunan sa Europa at nagtayo ng pabrika gaya sa Timog Baviera para gumawa ng mga interceptor. Marami pang ganitong halimbawa. Mayroon din mga kumpanyang Europeo tulad ng Thales at Leonardo. Ibig sabihin maraming kaso, gusto kong sabihin maraming kumpanya mula sa Turkey halimbawa na namumuhunan sa Estados Unidos at nagtutulungan. May transatlantic na base ang industriyang pangdepensa at hindi sila mapaghihiwalay. Walang ibang paraan dahil Russia lang ang makikinabang sa maikling panahon at China naman sa katagalan. Hindi natin dapat payagan yon. Lilipat na ako sa mga tanong na tagapanood. Bilang pagtatapos ng aking mga tanong, pag-usapan natin ang Ukraine. Ayon kay General David Petraeus, retiradong general ng Estados Unidos, sa isang panayam mayong linggo, naniniwala siyang wala ng estratehikong kalamangan ang Russia. Sa mga nakaraang buwan, mas malaki ang pag-usad ng mga Ukranyano kaysa sa mga Ruso. Sumasang-ayon ka ba dito? Nananalo ba ang Ukranya sa digmaan? At pangalawa, ikaw ba ay nakilaho kasama ni na Pangulong Zelensky at Pangulong Trump sa proseso ng kapayapaan, Ukraine? Ano ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa at alin ang pinangangambahan mo tungkol sa kinabukasan ng digmaan sa Ukraine na hindi nilalabag ang tiwala? Tungkol sa unang tanong, medyo mas detalyado ang pananaw ko. Totoo na nawawalan ang Rusya ng maraming tauhan bawat buwan, mga 30 hanggang 35,000 patay o malubang sugatan buwan-buwan. Maisip mo ba yon? Noong dekada 80, ang mga Sobyet ay nawala ng mas mababa sa 20,000 sa loob ng 10 taon sa Afghanistan. Pero ngayon, nawawala nila ito sa 3 linggo lang. Malaki yan. Hindi pwede mangyari. Dapat makarating yan kahit paano sa Moscow at St. Petersburg. Hindi mo pwedeng subukang limitahan lang yan sa mga bahagi ng Rusya na hindi maabot ng pangkalahatang media. Magkakaroon yan ng epekto sa Rusya, walang duda. Pero sa kabilang banda, unti-unting gumagalaw ang linya ng labanan sa maling direksyon at malaki ang kapalit. Matapang ipinagtatanggol ng mga Ukranyano ang sarili gamit ang advanced na teknolohiya. Nabanggit ko sa panimula na may teknolohiya silang drone na nagbibigay sa kanila ng malaking kapangyarihan. At syempre, pagdating sa mga drone at anti-drones, talagang kailangan nilang umusad sa bahaging yon. Pero makikita mo pa rin na mabagal ang kilos at mali ang direksyon kung pro-Ukraina ka at laban sa Rusya. Sa pangalawang tanong, naniniwala akong kailangan natin ng kasunduang pangkapayapaan. Iyon ang hinahangad ni Pangulong Trump. Siya ang bumasag sa deadlock nila ni Putin noong nakaraang taon. Ao se envolver com ele. Siya, si Steve Witkoff at Jared Kushner ay nagtatrabaho araw at gabi kasama si Marco Rubio para makamit ito. Naunawaan nating lahat na malaman ng Ukraine na pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan, hindi na opsyon ang pagsali sa NATO. Ngayon, may matitibay na garantiya sa seguridad na alam nilang di na susubukan ng mga Ruso umatake. Noong simula ng Enero sa Paris, pinangunahan ang pagpupulong kasama ang lahat ng bansa sa koalisyon ng mga bansang handang tumulong, pati ang pangunahing tagapamagitan mula Estados Unidos. Nagkasundo kami sa paraang may 3 antas. Unang antas ang sandatahang lakas ng Ukraine.
Kailangan nilang maging kasing lakas hanggat maaari may malaking pamumuhunan mula Europa, Evers at Indayat para sa depensa. Ang koalisyon ng mga bansang handang tumulong na binubuo pangunahin ng Europa at mga bansang hindi Europeo ay may suporta mula sa Estados Unidos. Isa itong matibay na pakete ng mga garantiya sa seguridad. Mahalaga ito para mapadali ang usapan sa resulta para sa kapayapaan. Pero siyempre, kailangan ng dalawa para sumayaw ng tanggo, hindi ba? Bukod dito, kailangan ring sumali si Putin sa usapan na sinusubok kung gaano siya kaseryoso. May nagsasabi na di na angkop ang presensya ng militar ng mga CML sa Europa. Ayon sa kasalukuyang pananaw sa mga banta, pati sa mga isyong lagpas Ukraine. Kasama natin ngayon si Mark Tyson ng Washington Post na nakikitang banta ang pagsulong ng Russia pasilangan at pinapayuhan ng mga taga-Ushuay na bantayan ito. Ano ang iyong opinyon? Ang silangang paling ng NATO ay mahina at dapat tayong magkaroon ng mas maraming puwersang kaalyado na nakapwesto sa mga lugar tulad ng Romania. Hindi gaya na nakita ko sa nakaraang sesyon kay Stoltenberg. Sa mga bansa sa silangang panig ng NATO ay mayroon tayong tinatawag na Advanced Land Forces sa NATO Parlamento. Ito ay mga multinasyonal na puwersang tumutulong sa pagtatanggol. Halimbawa, ang Letonia, kung saan ang Canada ang namumuno, Estonia, kung saan ang United Kingdom ang namumuno, Polonia, kung saan ang Estados Unidos ang namumuno. At ang Lithuania, kung saan ang aking bansa, ang Olanda, ay kumikilos sa ilalim ng pamumuno ng Alemanya. Kaya, ito ay paraan para matiyak na ang mga bansang ito sa silangan panig ay may sariling sandatahang lakas bukod sa pangkalahatang proteksyon ng Artikulo 5 ng NATO at ang kailangan nila para ipagtanggol ang sarili. At kailangan mong gamitin ng mahusay ang limitadong mapagkukunan. Laging debate kung saan ilalagay ang tropa at ano ang pinakamainam na paraan para gawin ito. Iniiwan ko na lang yan sa mga militar. Nandito tayo kasama si Alexis Grinkovich, kilala bilang Grinch, bagong punong komandante ng mga kaalyado at Etzreu Forces sa Europa. May kahanahan ng senior komandante, isang 4 na bituing general na laging kasama ang kanyang koponan sa paghahanap ng pinakamabisang paraan para gamitin ang mga mapagkukunan ng EMPRI at Europa sa pagprotekta sa kontinente. Huli kong tanong bagong audience. Tatapusin natin sa usapan tungkol sa ating kapangalan. Binanggit mo si Pangulong Reagan sa iyong komento sa Europa. Ginawa mo na rin ito sa iyong mga pagpupulong kay Pangulong Trump. Sabi mong lumaki ka kasama si Ronald Reagan sa isang paraan. Ano ang kahulugan ng pamana ni Pangulong Reagan sa iyo? Sa mga hamon ng NATO, anong prinsipyo ni Reagan ang dapat nating tandaan? At ano ang pinaka-importante? Ang ganap na kalinawan ng layunin mula nang maupo siya hanggang sa umalis bilang Pangulo noong 1988 at ipinasa ang tungkulin kay Herbert Volker Bush na nagpatuloy ng pamana. At sa huli, nasaksihan niya ang pagbagsak ng Berlin Wall. Ang ganitong uri ng pamumuno, higit sa lahat, ay may ganap na kalinawan ng layunin na ang ibig sabihin ay kailangan nating manalo sa Cold War, tapusin ito bilang mga nagwagi. Wala nang ibang paraan. Alam niya na si Maggie Thatcher ang may pinakamagaling na katampi sa Europa, sa United Kingdom. Ang espesyal na ugnayan ito na napakahalaga para sa alyansa at sa buong transatlantic na komunidad. Noong panahong iyon, si Maggie Thatcher ang nagbubuo muli ng kanyang bansa. Huwag mong kalimutan na noong dekada 1970 at 70 ang United Kingdom ay halos pinamumunuan ng mga unyon. Nagawa niyang mabawi ang Malvinas mula sa Argentina, hunta noong 1982 habang nilalabanan ang unyon ng mga minero ng uling. Isa siyang matatag na leader, at ang ugnayang iyon ang dalawang leader na ito na talagang malalim. Maunawaan ang halaga ng demokrasya, kalayaan at kapangyarihan, sa tingin ko, ito ang nagdala sa atin dito. Pero mayroon din pamana ng diplomasya. Noong bumagsak ang Berlin Wall, si Bush ang nakaunawa na hindi niya dapat ipagdiwang yon at siya ay pinuna dahil doon dito sa Estados Unidos. Bakit hindi mo ipinagdiriwang ang katotohanan? Dahil sa iyong pamumuno at ng dating Pangulo, si Pangulong Reagan, kayo ang nagpatumba sa Berlin Wall. Alam niyang para maligtas si Gorbachev sa mahalagang sandali, hindi niya iyon pwedeng ipagdiwang ng lantaran. Ganoon din ang pamumuno niya. Hinahangaan ko rin si Bush. Pero higit sa lahat,
Mahalaga ang papel ni Reagan at maraming nakakatawang kwento tungkol sa relasyon na yon, ikukwento ko na lang sa tanghalian. Sabi ni Maggie, ipipilit niya ang sarili niya sa White House at administrasyon ng Amerika. Sabihin mo sa presidente na kailangan mo magsabi ng hindi o gagawin ko. Kailangan mo magsabi ng hindi. Kumusta, Ronnie? Una, pribadong pagpupulong. Pumasok siya sa Oval Office ng 1 oras, lumabas at pumayag sa lahat ng gusto ng punong ministro. Sabi ng staff, magsasabi ka sana ng hindi sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihan ng hindi si Maggie. At syempre, ito ang matamis na bahagi ng relasyon. Payong lahat ay nakinabang dahil sina dalawang natataning leader ang namuno sa mundo noong dekada 80. Oo, Mag-usap tayo kasamang lahat. May mga mikropono para sa tanong, uunahin natin ang likod bago sa harap. maraming salamat. May tanong ako, Alina Shirazi ng Bailey Mill. Base sa usapan niyo ng presidente kahapon, sa tingin mo ba mananatili pa rin siya sa NATO dahil kilala mo siya? Pangalawa, itinuturing mo pa rin ba siyang ama mo matapos ang nangyari kahapon? Yung tungkol sa pagiging tatay, nagkamali lang ako ng salita. Ganito talaga ang nangyari. Kailangan kong ipaliwanag. Kasi sa totoo lang, medyo bumabagabag yan sa akin. Masisiguro ko yan. Totoo, nagkaroon kami ng Pangulo ng Pagpupulong bago ang summit sa The Hague noong Hunyo ng nakaraang taon. Noong araw na iyon, imis siya sa mga isyu sa Iran at Israel. Ako naman sa Olans. Sasabihin mo, uy, ang sali ng tatay mo ay papae. Sabi ko, oo, minsan kailangan talagang magalit si papay. Kaya hindi ko siya tinatawag na tatay, pero sinasabi ko, ngunit ang papa ay may espesyal na kahulugan at kailangan ko nang mabuhay kasama yon habang buhay. Tinatanggap ko yon at ganoon din ang presidente na naglabas ng t-shirt at gumawa ng pelikulang Daddy's Home pagbalik niya sa US. Sobrang nakakatawa siya, kaya gusto ko siya. Pero oo, nagkakamali ka at nangyayari yon kapag hindi ka native speaker. Pasensya na doon, talagang pasensya na, hindi. Kaya nasabi ko, bukas talaga ang usapan, parang magkaibigan, pero malinaw din ang pagkadismaya niya. Dito sa harap. Oo. Magandang umaga. Dating embahador ng Italia sa mga kaalyado. Magandang gabi. Salamat sa iyong mga komento at nabanggit mo ang inisyatiba ng United Kingdom na tipunin ang mga puwersang Europeo at iba pang puwersa upang tiyakin ang seguridad ng kipot. Bilang kalihim general ng OTAN, isinasalang-alang na mahalaga ang presensya ng alyansa sa gitnang silangan mula Jordan hanggang Kuwait. At pati na rin ang Iraq. Nakikita mo ba na maaring gumanap ang OTAN bilang isang puwersa ng koordinasyon upang ipakita rin ang halaga nito kay Pangulong Trump na humihiling nito at isinasaalang-alang na ang susunod na summit sa Ankara ay isang estratehikong hakbang sa rehiyon? Paano mo nakikita itong mangyayari? Salamat. Dapat nating gawin ito hakbang-hakbang, pero mabilis. At ang hakbang na ginagawa na yon ay para sa koalisyong ito, 34 na bansa ang nagtipon sa antas militar noong nakaraang Martes para simulan ang detalyadong pagpaplano kung ano ang maaring maging misyon na ito na napakalaki. Yan ang unang hakbang. Kung makakatulong ang OTAN, malinaw na nandoon ang OTAN. Walang dahilan para hindi maging kapakipakinabang. Malinaw, gagawin namin ito kung makakatulong. Pero ang OTAN, sa tingin ko, kailangan nating gawin ito ng hakbang-hakbang dahil sa OTAN din nangangailangan ito ng kasunduan mula sa lahat ng kaalyado. Para sa akin, mas mahalaga dito ang bilis kaysa eksaktong estruktura. Sa tingin ko, mas mahalaga ang bilis kaysa sa pagiging perpekto. Kung makakatulong ang OTAN, maganda yon. Kalihim General, salamat sa iyong kamumuno. Lubos ang aking pasasalamat. Sa pundasyon para sa depensa ng mga demokrasya, sinusuri namin kung paano nagtutulungan ang China, Rusya, Iran at Hilagang Korea. Na malayo sa Iran. Kaya mayroong kaunting distansya na nagpapakita na ang Iran ay malapit ng tunay na mapagana ang teknolohiyang ito. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga sa akin na napahina ng ELEOA ang mga kakayahang nuclear at pang-missile balistiko na ito. Ang teknolohiya ay papunta sa Rusya at pera naman mula Rusya papuntang Iran. Embahadora Markarova. Salamat, dating embahadora ng Ukraine. Salamat, Mark, sa iyong mahusay na pamumuno sa NATO at bago pa yon. Pero higit sa lahat, salamat Brad sa napakagandang tanong.
Kung isa sa alang-alang na ang ating mga kalaban ay talagang nagtutulungan at nagkakaisa, hindi lang sa Ukraine, kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Sa tingin mo ba ang kakayahan ng Ukraine at ng iba pa pagdating sa mga drone ay sagot sa napakaraming problema, hindi lang doon? Kailangan ng bagong diplomasya, ang transatlantikong tulay ng Ukraine, Europa at ELEOA. Mga usapan ukol sa pagsali ng Ukraine sa NATO. Alam ko na hindi pa ito pinag-uusapan ngayon, pero ang paghahanda at lahat na iba pa ay maari magpalakas sa atin at makakatulong ang Ukraine sa NATO sa pinakamagandang paraan. Oh, see? Sa summit ng NATO sa Washington para sa ika-75 anibersaryo, napagkasunduan ang hindi na mababalik na landas ng Ukraine patungong NATO. Pero totoo ring may ilang bansang nag-aalangan gaya ng Alemanya, Slovakia, Hungary at Estados Unidos. Hindi ko iniisip na pinag-uusapan ito ngayon. Praktikal lang talaga. Pati si Pamulong Zelensky bilang praktikal na tao ay kinailangan ilipat ang pokus mula sa NATO sa kung paano masisiguro na hindi aatake ang mga Ruso pagkatapos ng tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan. Iyan ang pinag-uusapang konsepto ng mga garantiya sa seguridad na yon. Hindi ko akalaing kaya nating maresolba ang isyu ng pagsali sa NATO bilang grupo. Hindi ko akalaing mangyayari ito agad sa politika. Iyan ang patas kong pagsusuri. Tungkol naman sa kakayahan ng Ukraine, talagang humanga kami. Kinukuha namin lahat ng mga aral na ito para maisama ito sa mga plano ng depensa ng NATO, lalo na pagdating sa mga drone at teknolohiyang kontra-drone kung saan kayo ang mga eksperto. Kaya ito ay patunay na ang Ukraine ay talagang namumukod tanhi at ginagamit din ang kanilang mga kakayahan na yon, pati na rin ang kanilang mga kasanayan, lalo na pagdating sa rehiyon ng gitnang silangan. Bumalik tayo sa gilid ng silid, sa huling hanay, at pagkatapos ay sa gitna. Ako si Paul McCleary, politiko. Salamat sa pagpunta. Kumusta? Magandang umaga. Magandang umaga. Sinabi ng Administrasyong Trump sa NATO nitong nakaraang taon na huwag makialam sa gitnang silangan at Indo-Pasipiko at magpokus sa Europa at Rusya. Ngayon, iginigiit nilang tumulong ang NATO sa mga aksyon sa gitnang silangan. Nagdudulot ito ng kalituhan sa mga kaalyado tungkol sa kung ano ba talaga ang hinihingi ng administrasyon at kung paano agad nakikilos para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa tingin ko, ang pananaw din ng panig ni Ziola ay patuloy na nagbabago, lalo na pagdating sa rehiyong Indo-Pasipiko. Totoo, may paniniwala na dapat bigyan pansin muna ang sariling rehiyon at lutasin ang sariling problema bago isipin ang sinerhiya o pagbibigay prioridad sa iba. Ang NATO ay hindi pa umabot sa 2% at ngayon kailangan ng umabot sa 5%. Bago ang mga desisyong ito, sanayon ako kay Zela Sewa na mas mahalaga ang focus kaysa sinerhiya. Ngayon, naresolba natin ang ilang issue sa summit ng NATO at umabot na sa 2% ang buong alyansa na ilatag na ang pundasyon. Ang naririnig ko rin sa mga lupon sa US at Europa ay malamang na kung magpasya ang China na kumilos laban sa Taiwan. Bakit hindi? Una ko kontakin ang junior partner niyang si Vladimir Vladimirovich Putin mula Moscow at hihilinging panatilihin tayong abala rito. Kaya malamang hindi ito mananatili lang sa Indo-Pasipiko. Sa Indo-Pasipiko. Maghihiusapin ito ng maraming teatro ng operasyon at ibig sabihin nito na ang aking Chief of Staff ay nasa Japan noong nakaraang linggo. Nagdadala ng mga mensahe at palagi akong nakikipag-ugnayan sa 4 na kasosyo sa Pasipiko. Sa totoo lang, mas malayo ang Japan sa Australia kaysa sa Japan sa Brussels. Pero tinitingnan pa rin natin itong iisang teatro ng operasyon sa Pasipiko na nagpapakita kung gaano kalaki ang mundo. Mahalaga ito. Hindi pwedeng pag-aralan ng mga teatro ng operasyon na ito ng hiwalay dahil magkakaugnay sila. May oras pa para sa ilang tanong. Punta tayo sa gitna, likod. Ikaw, Morgan Phillips ng Axios. Ay, magandang umaga. Magandang umaga. May ilang hindi pagkakaintindihan ng Estados Unidos at Europa tungkol sa obligasyon ng NATO sa sigalot sa Iran. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng pagpupulong kay Pangulong Trump, ay magkaisa ang Estados Unidos at Europa sa mga obligasyon ng NATO? Oo, hindi talaga ito tungkol sa NATO, kundi sa mga kaalyado. Maari magkaroon ng papel ang NATO gaya ng nabanggit ng embahador ng Italia, pero ang mahalaga ay kung ano ang inaasahan ng mga kaalyado sa isa't isa. Inaasahan ng Estados Unidos na kapag ginamit ang mga base at infrastruktura sa mga bansang Europeo, dapat tuparin ng mga bansang yon ang kanilang mga pangako. Magandang balita.
Karamihan sa kanila ay tumupad, hindi man lahat, pero ang napakarami sa kanila. Mga bansang NATO sa Arctic at mga kaalyado ay nagtutulungan sa Canada at Jefferson Exxon sa NORAD at Norscom para tiyaking ligtas ang rehiyon. Sinimula noong katapusan ng Enero, ang pagsisikap na ito ay tutulong ipagtanggol ang Arctic at Greenland laban sa impluensya ng Russia at China. Ang isa pang bahagi ay ang Denmark, Greenland at Estados Unidos ay nagpapanatili ng bilateral at trilateral na mga pag-uusap na nakatuon sa kung ano ang mangyayari kung sakaling sa hinaharap ay magbago ng posisyong konstitusyonal ang Greenland sa kaharian ng Denmark. Balido pa rin ba ang mga kasunduan? Makatarungan itong tanong at dapat sagutin. Masisolusyunan ito. At pangalawa, paano mapipigilan ang pagpasok ng Russia at China sa ekonomiya ng Greenland? Patuloy pa ang mga pag-uusap na ito. Ginoong Kalihim General, sa pagkatapos na ating pag-uusap, nais kong tapusin ito gamit ang CP na sinimula ni Dave sa kanyang panimula. Obserbasyon ni Pangulong Reagan sa talumpati nga noong walot-walo para sa mga mamamayan ng kanlurang Europa. Ayon kay Dave, ang Alyansang Atlantiko ang pangunahing sentro ng panlabas na patakaran at seguridad ng Amerika. Ipinagpatuloy niya, isang mapayapa at demokratikong Europa ay mahalaga para sa seguridad ng Estados Unidos. Kung hindi ligtas ang mga kapatid nating demokrasya, hindi rin tayo ligtas. Hindi lang ito usapin ng wika ng mga kasunduan, gaano man sila kahalaga. Isa itong matagal lang katotohanan, kasing tagal, sabi ni Pangulong Reagan, ng katotohanan ang banta sa seguridad ng estado ng Maine, New York o California, ay banta rin sa seguridad ng lahat ng 50 estado ng Amerika. Sinabi niya, sa madaling salita, ang pag-atake sa Munich ay kapareho ng pag-atake sa Chicago. Ganito, tinitingnan ni Pangulong Reagan ang alyansa ng NATO. Salamat, Ginoong Kalihim, sa pagpapanatili ng alyansa at sa inyong presensya ngayon.